namin. Hindi ko rin po natapos, nag-emergency ako kasi yesterday, nung during our day break, one of my puppy died. And again, it's heartbreaking. Pangalawa ko na to dito ko po mismo sa kamay ko na talagang naghingalo, namatay. May na virus po sila dahil sa vaccine tapos nagkasunod-sunod. Ito yung mga aso ko iba. Naghalo-halo na sila, sabay-sabay na silang nagkakaano. So yung healing hand, yung healing power, yung request ko for, for God's healing power, laging nandoon. Though minsan nakakapanlambot, it's nakaka heartbreaking nga po. Isa-isa kailangan separate ko, isa-isa ay gusto sa akin, ganun. Alam niyo po ba yun? Kasi mga anak ko to. Pero ngayon, may isa pa ako doon, yung nanay nilang isa, nakaseparate sa akin, ayaw kumain. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Bahala ka na kung ano po yung plano mo. Anyway, God is good pa rin po. So today is October 28, 2025. Ah, Nag-message po pala sa akin si Pastor Jenny Lynn kaninang classes namin, hindi ko nakita. Ngayon lang, buti nag-check ako, sabi ng Holy Spirit, tapos nakita ko to, in-upload ko, dinownload ko agad, and then na-review ko ng konti. And so, natuwa ako sa ginawa ni Ate Finet na daybreak. Pagawa nga rin ako sa iyo, ate. Yan. Ay, nawala. Yan. So, ayan po. Let me, ay, nawala siya. Yan. So, I start with, may opening song po ba? Hindi ko po ito mapapatugtog dito kasi hindi siya naka. So, pwede po mag-proceed na tayo para mamaya po sa ating, yan. Justification by Faith. Ito po ang title natin by Oswald Chambers. Justification. Yan, ang daming gina-justify, di ba? Pero pagka sa faith, minsan narorongsen yung justification natin, hindi yung by faith, kundi ginagawang dahilan na lang. Malakas po ba ako? Ginagawang dahilan pero it is not faith minsan, di ba? Pero what is justification by faith ba? Let me see. Teka po para makita ko yan. It came from Romans 5:10. If when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, Jesus Christ, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Praise God. So, sabi po dito ni Pastor Oswald, I am not saved by believing. O, di ba nga sabi, I am not saved by believing. I simply realize I am saved by believing. Medyo complicated. And it is not repentance that saves me. Repentance is only designed that I realize what God has done through Jesus Christ. Amen. The danger here is putting the emphasis on the effect instead of on the cause. It is my obedience, consecration, and dedication that make me right with God. Tama ba? It is never fair. It is never that I am made right with God because prior to all of that, Christ died. Amen. When I turn to God and by belief accept what God reveals, the miraculous atonement by the cross of Christ instantly places me into a right relationship with God, the power of the cross. And as a result of the supernatural miracle of God's grace, I stand justified. Not because I am sorry for my sin or because I have repented, but because of what Jesus has done. The Spirit of God brings justification with a shattering, radiant light, and I know that I am saved, even though I don't know how it was accomplished. Yun po yun, justification by faith. It is not the good thought. It is not because we ask for forgiveness, but because the power of the cross doon natin makikita. The salvation that comes from God is not based on human logic, but on the sacrificial death of Jesus. We can be born again solely because of the atonement of our Lord. Sinful men and women can be changed into new creations, not through their repentance or their belief, but through the wonderful work of God in Christ Jesus, which preceded all of our experience. Makikita rin to sa 2 Corinthians chapter 5, verses 17 to 19.
The unconquerable safety of justification and sanctification is God Himself. We do not have to accomplish these things ourselves. Oo nga, hindi natin kaya to, kung kaya lang, hindi natin pwedeng sabihin, ginawa ko to, but by the help and love and sacrifice of the Lord Jesus Christ. They have been accomplished through the atonement of the cross of Christ. Sabi ko nga, the power of the cross. The supernatural becomes natural to us through the miracle of God, and there is the realization of what Jesus Christ has already done. It is finished. It is finished. Doon to sa ano, di ba, sa 7 last word niya. And kinuha din to from Jeremiah 15 to 17 and also to 2 Timothy 2. From the wisdom from Oswald, a fanatic is one who entrenches himself in invincible ignorance. Ano po ba ibig sabihin ito? So, ito yung ating, okay, sorry, yan na po. So, simple lang yung ating devotion ngayon, pero mabigat yung title niya, Justification by Faith. Minsan po sa buhay natin kahit pa mga Christian na tayo, kahit mga born again na tayo, 'di ba? Ang dami nating gina-justify na para lang makita, malaman na maramdaman natin na we are safe. Safe dahil gusto nating tawag dito yung hindi na tayo masisi or kaya yung bang gusto nating gina-justify nating akala natin tama, 'di ba? Gusto nating justify yung mali para maging tama, pero mali, 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 sabi nga. Anyway, ah hindi naman natin talaga makakaya to if not from Jesus Christ, 'di ba? Sa alam naman na natin that he saved us from the cross, 'di ba? Yung through the cross na sinacrifice niya yung sarili niyang buhay dahil nga sa pagmamahal niya sa atin. Yun Kaya nakikita po natin sa mga churches natin, 'di ba? Yung cross na nasa church natin. Doon sa mga binawal na rin po 'yan sa mga Catholic. Yung ibang churches sa Catholic, tinanggal na nila yung image ni Jesus Christ na nakapako siya kasi sabi nga hindi gusto ni Lord na nakikita siya ng tao na naghihirap, na nakikita siya ng tao na marami siyang dugo, na nakita siya ng tao na naghingalo siya at namatay siya at nakapako siya sa cross. Ang gusto ni Lord is yung makita natin na dahil sa cross na yun ang nagbigay buhay sa atin para mabuhay din tayo ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Yun ang nagsisignify na we are saved because of the cross, diba? Kaya nga, ewan ko po sa ibang mga churches. Maski ibang churches naman na hindi Catholic, yung merong mga Lutheran, yung iba pong mga churches, mapapansin niyo, di ba? Cross lang yung cross. Pero ang napaka-powerful ah, ng image ng cross na yung kung makikita natin. Natuwa nga po, share ko lang, natuwa nga po ako nung nandito si Bishop. Kasi si Bishop, si nakalimutan ko tuloy pangalan, si Bishop nung nandito sila, nagpunta sila ng Dubai. Tapos yung gumagala kami, sa may pinuntahan kaming church sa Abu Dhabi. Siyang nagsabi nun, ipasyalan daw namin. Tapos meron ako doong may binili akong cross na meron siyang name. Nandoon po sa may tour namin, naka-ready. Naka-display siya. Tapos pinabless ko sa kanya. O di ba, it's a parang yung level up yung na yun, is bishop pa mismo nag-bless nung cross na yun. 'Di ba? Yung cross na yun pag nakikita natin yung cross, 'di ba? Ano bang nararamdaman natin pag nakikita natin yung cross personally, 'di ba? Yung iba nga ginagawang kitchen yan, ginagawang display sa kitchen, sa bahay, because ang nararamdaman natin ay we are saved. Ang nararamdaman natin ay we are with Jesus. Nararamdaman natin ay we are protected. Di po ba? Ang nararamdaman natin is para bang, Lord, I am complete because you are here. You are here and you are here. So, yun nga lang.
yun ang faithful, yun ang faith na nagja-justify sa atin bilang anak niya, bilang mga Kristiyano, bilang mga born again Christian. Sabi nga dito, 'di ba? Hindi na yung dati natin, kundi yung kung paano tayo binago. Tapos we are created in the image and likeness of God. Pagka kasama na natin si Lord at pagka nasa atin si Lord, sabi nga, lagi nating iisipin na mahal niya tayo. Pagka mahal niya tayo, wala tayong dapat iisipin, wala tayong poproblemahin, wala tayong, tawag dito, wala na tayong magiging doubt, wala na tayong iisiping negative. Because of God, sabi ko nga, Lord, nakaka-amaze ka. Sabi nga, hindi madali ang buhay Kristiyano, lalo na maging servant ni God, pero masarap. Di ba po? Pag sinabi natin, it's not easy, but it's paano ba yung masarap? Paano ba ano yung masarap? It's a great thing. Yung parang gano'n, it's a great thing to be to be of His servant. Kasi nga, you can ask for everything, di ba? Kasi God is our everything, is our all in all, di ba? Um, awan lang natin, minsan nag-ano tayo yung parang nagwo-wonder tayo why yung others ayaw yung pagiging obedience. Takot na takot silang maging obedient kay Lord kasi ayaw nila makontrol. Ayaw nila makontrol sa mga bagay-bagay, sa mga gusto nila sa buhay-buhay, di ba? Pero hindi nila alam, kapag kasi God ang nag-control ng power nila, sabi nga, if you will prioritize God, if we are going to prioritize God, God will prioritize our priority. Amen po ba? So, ganun ganun kasarap. Kasi nga, even if we don't have everything, it means yung nasa mundo, yung mundo natin na bilang tao, pero we have Christ, we have everything. Mas mahirap kahit sabihin nila, I have everything, materialistic, material terms. Meron akong kotse, may sasakyan ako, meron akong maraming pera, meron akong maraming, very, very, very popular ako, may power ako, ganun ang feeling nila. Pero wala naman silang Christ. Diba? So ano ang nangyayari sa sinasabi nilang they have everything? They have nothing. Pero kung ikaw compare sa buhay nating mga mananampalataya at anak ng Diyos, we don't have everything na sinasabi nilang sa kanila is parang yun ang everything nila. But we have God. Hindi nila alam ang power ni God kapag meron tayong Diyos sa buhay natin, 'di ba? Meron tayong nakadepende lang tayo sa kanya lang. Kaya nga daddy natin siya papa natin, tsaka father natin siya. Lord, be with me. Lord, I need you. Lord, wag mo akong pabayaan. Meron tayong laging nilalapitan. Meron tayong laging hinihingan. Meron tayong laging, alam mo ba, yung shoulder to lean on, parang ganon. A friend nga, di ba? We have a good friendship to him. Kahit na tatay natin siya, kahit na siya yung Abba Father natin, our Almighty God. But then, yung relationship natin sa Kanya na ganun ka-close, di ba? Hindi na tayo nagse-second thought na lumapit sa kanya because we know him, because we know na hindi niya tayo pababayaan, because we know na he will never fail us. And alam naman na natin yung mga kapatid, di ba? Lagi nating nararamdaman yung kanyang presensya. Hindi lang sa oras na nagde-daybreak tayo, hindi lang sa oras na nagkakaroon tayo ng prayer time sa kanya. Hindi, yung bawat oras na alam natin he is with us. He's with us kasi alam natin we are yung under His control. Sabi nga, relax, God is in control. So, ang sarap pong sabihin na, no, di ba? So, yung justification by faith, it's a great title. Mas maganda yung gina-justify natin yung faith natin, mag-stand firm tayo sa ating faith na kahit sometimes it hurts or kaya kahit sometimes is parang alam nating ayaw pakinggan ng iba o kaya minsan madalas kung sino pa yung mga malapit sa atin or mahal natin sa buhay or mga kaibigan natin, minsan parang binabaliwala nila o kaya parang ayaw nilang makontrol. Pero just do our part. Just do our part because galing na tayo sa ganun. So we just want to share yung paano yung maging buhay ng pagiging anak ng Diyos. Yung bang yung nasa right path tayo
at hindi na natin kailangan pang i-justify yung mga mali natin because we know what is right and because we know what to do, di ba? Ganon. So, yun lang po, maikling ataw dito, maikling devotion lang to, pero napaka-powerful. Every time naman, every day naman, powerful talaga yung mga devotions natin. Pagka nagkakaroon tayo ng self-reflection, mga ano natin sa buhay, malalaman natin kung paano talaga kumilos si Lord, di ba? Nawawala yung fear natin, nawawala yung anger natin, nawawala yung mga jealousy. And then yung the fruit of the Spirit is always with us. Sabi ko, paborito ko yung sa Galatians 5:22 na yan. 'Di ba? Pagka yung joy, peace, love, the fruit of the Spirit is joy, peace, love, patience, kindness, gentleness, faithfulness, self-control, and ano pa ba isa? May yung pa ba ako hindi nasabi? So yung 9 na fruit of the Spirit, yun yung magmo-motivate sa atin. Oops, medyo hindi na ata, may nakukulangan ata sa fruit of the Spirit, di po ba? So yun ang personal reflection ko dito mga kapatid. Kapag alam natin yung fruit of the Spirit, minsan kahit simpleng lie, hindi na natin pwedeng i-justify dahil alam nating kasalanan. O kaya kahit simpleng excuses, gina-justify natin. Alam natin na mali yun kasi alam natin na it's not from the Spirit alone, di ba? Yun po yung mga alam natin na may mga masasamang mga act na hindi ka aya-aya sa harapan ni Lord. Dahil we have the Spirit. We have the Spirit that hindi naman controlling us, pero we still have the freedom, di ba, to choose. Sabi nga, kapag ang freedom na, kapag nag-choose tayo, it's up to us. Pero kapag alam natin yung choose natin na path is pabor sa atin dahil gusto natin or masarap yung ganun. Akala natin mas gusto natin yung ganun. Masarap tayo, mahappy tayo sa ganun. Pero hindi pala. So we always have these consequences. So kailangan maging ready tayo sa consequences. Pero nga sabi ngayon, kaya ang ginagawa natin to, gusto natin yung lagi tayong nagka-guide. Gusto natin yung lagi tayong may protection. Gusto natin yung lagi tayo merong blessings. And gusto natin is yung yung nawa-watch, we are kept watch and love and kept by God, 'di ba? Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-iingat, yung kalakasan na nanggagaling sa kanya, meron tayong peace at meron tayong joy in serving him. So, dito lang po nagtatapos yung ating short devotion. Meron po ngayong alam ko yung doon lang po tayo mag-concentrate sa title na tawag dito, justification by faith. Ito lang po meron na tayong maiisip, may magre-rema sa atin, di ba po? Justification by faith. Sige po, meron pa tayong mga naiiwang minuto bago po tayo magpunta sa prayer blast natin. Alam kong meron tayong gustong i-share. Kasi nga, di ba sabi, kapag nag-share tayo, nagiging inspiration tayo at nagkakaroon tayo nag-share tayo ng encouragement sa isa't isa. Ang akala natin, ganun kabigat buhay natin. Or kaya, yung nakaka-relate din tayo dahil alam natin na wow, sa buhay halimbawa sa buhay pala nila Pastor Rory, ganun pala ang nangyari, pero eto si Lord talaga hindi sila pinabayaan. Sabi ko nga po, ilang taon tayo nagkasama-sama, ang dami-dami nating experiences, ang dami-dami nating answered prayer, and yung bonding natin talagang matindi, di ba? So, sige po, to God be the glory. Sige po, mag-proceed po tayo sa ating sharing time para madagdagan po natin kung ano yung mga nagdrema sa atin about this topic of ours. Salamat po. Open po tayo ngayon sa sharing. Ilan ba yun nandito? Hindi ko makita. Wait. Ayun. Good morning po sa lahat. Kay Tito Jel, kay Ate Ofelia, Sis Flora, Pastor Rory, family, Sis Rona, Pastor Ruth, Tita Lydia, and Sis May. Yan. Sa ating pong lahat dito, alam kong sa buhay natin, naramdaman natin yung sinatawag na justification by faith. Or kaya ano ba yung mga ginawa natin sa buhay na gina-justify natin pero na-realize natin mali pala. Diba? Gina-justify natin pero naisip natin, binulong sa atin ng spirit, mali pala, hindi pala talaga gina-justify yung konting pagkakamali dahil it's not from God.
Yan. Hello po. Good morning. Na-bless po ba kayo? Naririnig po ba ako? Kasi wala sumasagot. Ate. Oh, help me, Ate Pinet. Ayaw nila kung ayaw. Baka mas meron po kayong maidadagdag para mas malinaw. Oh, naintindihan niyo po ba ako? Baka ang bilis-bilis ko ata. Yan. Sige sis, yes. This is just a reminder. Ako po para sa akin personally na talagang yung ito pong devotional ni Pastor Oswald. As we know, 'di ba, from the beginning na ginagamit natin to kanyang devotional. Talagang I don't know if you agree with me, 'di ba, ang lalalim. Talagang ang lalalim talaga ng ano ng mga yung explanation niya o kaya kung papaano niya pinapaunawa ito pong itong yung verse na ano na ginagamit niya or yun yung reference verse. So parang realization lang na minsan talaga ako naiisip ko sabi ko ang babaw-babaw ko pala ang babaw pala ng mga yung pang-intindi ko sa mga bagay-bagay when it comes to my Christian life. Kasi comparing dito sa ano sa yung parang kasi kaya nakikita ko si Pastor Oswald parang ano parang 'di ba yung ang lalim talaga kasi niya, ang lalim nung yung kanya is amazing. Sabi ko nga buong buhay itong taong ito kako talagang nakaka-amaze kung papaano yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya o yung time na nabubuhay pa siya. Ah, yung parang possible pala yung ganon na talagang you go deeper you go deeper sa atin pong understanding, sa atin pong pangunawa, sa atin pong yung kaugnayan natin sa ating Panginoon. Kasi sa totoo man at hindi, ako personally po, minsan iniisip na I thought na yun nga yung justification by faith is yun na nga yung okay, I already asked forgiveness. I have already repented. I have already done this, I have already done that, or I'm doing this, I'm doing that. Pero ito kasi talagang pinapaunawa sa atin na it's really not what we do, 'di ba? Kaya nakalagay diyan sabi niya, it is not that you have repented, it is not that you have, you're doing God works, it is not that you are, serving and leading and all that. It is not about you, 'di ba? Kaya nga kaya yung ano yung focus is naaalis tayo dun sa focus sa sarili natin na ginawa ko na to ni-receive ko na si God, si Jesus nasa akin na yung Holy Spirit. Kasi yung mindset na ganun, 'di ba? Pero ito kasi pinapaunawa sa atin, makita natin na yes, you're doing that. It's not bad, 'di ba? But why are you doing it? 'Di ba what's the reason? Ano ba 'yon? Yung sino who is not making you able to do that, 'di ba? So ibabalik at ibabalik tayo doon sa source, doon sa cause, hindi doon sa effect. Okay? Ibinabalik tayo doon sa saan ba nagsimula. At ang lahat nitong ginagawa natin ngayon is a result of that. And yung that is yung ginawa ng Panginoong Jesus on the cross for the atonement of our sins. Sinacrifice niya yung kanyang sacrifice, yung kanyang death, yung kanyang resurrections. So sabi ko nga, talagang ang ano kasi talagang wala tayong pwedeng, 'di ba nga sabi nga, 'di ba, we are saved by faith through Christ, not of good works, not of, sige, wag ng good works, not of going to church, not of doing daybreak, not of waking up early every morning,
Diba? Not of what we sacrifice, but because of what Jesus has already sacrificed for us. Sabi nga niya, diba, it is finished. Diba, nung namatay naman si Jesus, wala pa tayo dito, diba? So, finish na, ginawa niya na eh. So, kung ano man yung ginagawa natin ngayon is just because of His death and because He resurrected. So, back to Him, yung gano'n, ang ganda talaga kasi everything is pointing us back to Jesus talaga. Kaya nga. Who is siya talaga yung umpisang-umpisa. So, everything what we do now is thank God, thank Jesus because you died on the cross, you resurrected for myself, for me, and now I am able to do these things. Thank you to yun po. So, Salamat, Ate Fene. thank you. Salamat, Ate Fene. Sabi nga, yung ito pa lang sa wisdom of ni Oswald, ang gusto niyang sabihin sa atin dito, yung invisible ignorance, yung yung lack of awareness or understanding. Pero, di ba nga sabi, yung kahit sa political natin o kaya yung sa social life natin, pagka nasa tayo, yung ignorance is not an excuse. Hindi natin pwedeng gawing excuse na wala tayong alam, hindi natin alam, kaya nga nag-aaral tayo, kaya nga may sharing time tayo, kaya meron tayong ganito. So, yun nga sinasabing, wag nating i-justify yung mga simple act na alam naman natin, kaya natin gawin, pero hindi natin ginagawa dahil lang ayaw natin gawin. Kunwari, hindi natin, parang, we don't really understand or what else. Kaya nga, ang power ng Holy Spirit is yun na nagsusupply sa atin, yung nag-feel sa buhay natin. And then, as the Spirit leads, we will follow. Iba po. So, yun po. Thank you po, Ate Finet. Meron pa po bang gustong sabi dito ni Sis Rona? Yes po, we are justified or declared by God is righteous through Jesus Christ by faith, not by good works or deeds. Yun nga po, diba? As long na na-acknowledge natin na Jesus is our Savior and our Christ, and we have this special and personal relationship with Him. Doon natin marirealize na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. 'Di ba? Minsan mas nakakatuwang awitin, balikan yung mga kanta nung bata tayo, 'di ba, no, Ate Penet? May mga action, pero yun yung yung nagpa-power up sa atin. Yun yung Ate Ophel, meron ka pong gusto i-share? Good morning po kasi nasa ko kanina nasa pagsalita. Okay, good morning everyone. Yun na nga ang sinasabi ni Ate Finet kanina, di ba? Nag-justify na tayo. And then yung mga gawin natin ay mga work na hindi tayo diyan nagbabase kasi basahin natin ulit yung yung Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access. Meron tayong access by faith into this grace in which we now stand. So we are standing with faith. Kaya and now we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. So now we go to Romans 15 verse 13. May the God of hope fill us with all joy and peace as I trust in Him so that I may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. And then yung mga ginagawa natin, yung nagdi-daybreak tayo, nagmi-mission tayo, that is the fruit of our faith sa justification. Amen. Yun lang po. Amen, amen. Totoo po yan. Thank you, Ate Ophel. God bless you. Ingat ka. So, yun po. Salamat, Ate Ophel. Talagang mararamdaman natin. Mararamdaman natin, marirealize din natin, buhay natin. At yun yung yung parang, yun yung
hindi naman history yung tawag doon. Tinatanim natin sa sarili natin. Yung finifeed natin sa sarili natin. And then day by day, meron tayong pinag-sharean. Parang nagiging channel tayo of His love and of His blessing. Nakaka-bless tayo at the same time. Praise God po, praise God. Meron pa po bang gustong mag-share sa mga tahimik dyan? Sige po. If wala na po, praise God for this short devotion of ours, and salamat kay Pastor Oswald na araw-araw niya tayong ini-inspired sa mga thoughts niya. So we will proceed na po sa ating sa ating daybreak prayer blast. Yan po. Today is Tuesday. So yun nga. Kapag Tuesday po, pagka Tuesday, ito po ang ating my screen. Yan, nakikita na siya. Ang Tuesday po, ang ating concentration, ang ating focus po sa Mountain of is the world, the nation, which is to realize now nowadays, ang dami po talaga nangyayari. Hindi lang sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas lang, kulang po talaga yung oras natin para ipagdasal natin lahat ng mga nangyayari. Sa iba't ibang parte ng mundo, ang daming mga ang daming mga pangyayari na minsan nakakalungkot talaga, nakakalungkot kasi yun, gina-justify nila yung mga mali nilang ginagawa. 'Di ba? It is not the faith, kundi yung power nila, kundi yung sarili nila adhikain, yung mga personal agenda nila. And then marami ang nadadamay, which is not good. But then, let us praise God kasi despite of yung what is happening nowadays, kung ano man, ito pa rin tayo, napapansin niyo po ba mga kapatid, ang daming nangyayari, may mga nagkakasakit, merong mga namamatayan, merong mga, alam niyo ba yon, nagkakaroon ng problema financially, in every, sa mga job, sa mga buhay natin, pampamilya. Pero nandirito pa rin tayo, di po ba? Nakikita natin na kung paano si Lord, kapag wala tayong Lord, di ba, may kita yung nangyari kay sa anak ni Atienza. Hindi naman natin siya hindi naman natin siya ginajudge, pero maiisip natin kung yung bata may something, kailangan yung mga taong katulad natin to uplift her spirit, di ba po? Yun yung mga ganun na ang dami pa nating kailangang akayin, ang dami pa nating kailangang ano ba yun, yung sa mundong ito kasi pagka yung kalaban umaatake, di ba? Ang tuwang-tuwa siya dahil alam niya marami siyang madadala, marami siyang matutukso. Pero sabi nga, kung si Lord hindi tumitigil, 24/7 siya nakabantay sa atin, 24/7 siya nakikinig sa atin. So hindi rin tayo titigil manalangin. Kasi despite of that, ito pa rin si Lord sa buhay natin, pinapalakas tayo, buhay na buhay tayo, we are alive, we are at peace, we have this joy, and we have this we are blessed as always. So, mga kapatid, pwede po ba let us ilalakihan ko lang po let's give a minute, 1 minute para ma-praise natin, ma-thank you mabigyan natin ng pasasalamat si Lord sa mga ginagawa niya sa buhay natin, na imbes na nagpo-focus tayo sa ating mga emotional, hindi mas gusto natin yung, Lord, bibigay ko yung oras na to sa iyo kasi ito yung tama, ito yung karapat-dapat. Kung ano man yung nangyayari sa amin, kung ano man yung mga kinakaharap namin, iaano ko muna yan, saka na muna yan. Ang mahalaga, ikaw na lang, ikaw Lord, diba? So, sige po, in a minute, yung pong able mag-unmute, bigyan natin ng papuri si Lord. Karapat-dapat lang naman yun ang gustong-gusto niya, hinaantay niya sa atin, yung pinupuri natin siya, yung pinapasalamatan natin siya, yung alam niyang, ina-appreciate natin ng kanyang, at dinadakila natin ang kanyang kabutihan sa buhay natin bilang ama nating nasa langit. 1 minute po, let's bless the heaven of praising His name.
Yes, Abba Father, we praise you, we Lord Jesus. So we thank you, O Lord, for this light. Salamat, Panginoon, you are our dear, dear God, Father. For help and Salamat, joy, Panginoon, because for you our are Lord strength, Jesus, our strength. our all is all. Our trust is Our in you. healer, nandiyan ka lagi, Amen. nakikinig sa amin. Help Our us. provider, Lips for our joy, miracle, with our song, with the light of the darkness, O Lord for your God. word is Thank you, Panginoon, sure for as being encouraging. always with us. Thank you, Lord God. Lord, we praise you for Amen. being our shield, our help, our joy. Thank you You for are your our strength, our shield, assurance to us. and our heart trust in We you. now say and declare, Our heart lives for joy, praise you, and with our song we praise praise you, you Lord. Praise your goodness. for Thank you, your God. Thank you, working. Jesus. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Lord. Ay, nawala. Ayan. So, praise God. So, ano ko na lang po, pwede bang mag-ano na lang ako ng magli-lead sa atin. Ah, ang ating po, sabi ko nga kanina, today is Tuesday, let us focus on what is happening now around the world, katulad sa Asian countries, yung mga maraming threat, sa Taiwan, sa ano pa ba yun? Yung sa Asian countries na nagkakaroon ng mga kanya-kanyang problema. Middle Eastern crisis and war, meron din po, hindi pa natatapos yan. And especially yung sa Israel, di ba? Nakapokus din sa prayer yung sa Israel, which is alam naman natin may mga development, 'di ba? Yun nga habang sinasagot ni Lord yung mga panalangin, ito naman si kalaban, 'di ba? Try ng gusto niya mangyari. Pero hindi naman tayo titigil, mga kapatid. And also yung sa Philippines natin, Philippines government, yung China conflict, 'di ba? Marami ng mga nangyayaring gano'n eh. Pero maiinis tayo pagka manunood tayo kasi naapektuhan tayo dahil alam natin hindi nga tama 'yun. Yun nga yung sinasabing gina-justify nila yung mga ginagawa nila eh. Para lang masabing okay sila, para masabing yung inaangat nila yung sarili nila, pero it's not that hindi yung faith yun eh, kundi yung sa mas natutuwa yung kalaban. So ang daming issues, problems, struggles, challenges sa Pilipinas. Lagi-lagi araw-araw may nasusunugan, araw-araw may binabaha, araw-araw may nawawalan ng bahay, may namamatay. Oh Lord God, nakakaawa po sila. So tayo may mga mahal tayo sa buhay sa Pilipinas. Let's continue to pray for them para yung protection ni God. Focus on guidance, wisdom, and justice for leaders as well as peace and well-being for all people. Also, let us express gratitude for those in authority and ask for unity and collaboration across nation. Pero ang importante po rin dito, pasalamatan din natin si Lord kasi marami siyang ginagawa despite of what is happening nga. Despite of yung mga war na to, yung mga threats na to, marami siyang ginagawa na kabigha-bigha. Marami siyang pagpapalag ginagawa. So, appreciate natin yon at acknowledge natin yon. Maraming blessings. Kahit na ang daming nangyayari, mas marami pa rin blessings. Di po ba? So, can I ask, uh, Tita Lydia, able po ba kayo ipag-pray i-lead po kami dito sa nation and government, and we will pray with you in silence and agreeing in your prayer also. Opo, Salamat po. Sige po. Nauna po. sige po tayo po ay manalangin para sa ating bansa at sa mga kalapit bansa rin natin all over the world. Lord, maraming salamat po, Panginoon. You are a sovereign and mighty God po, Panginoon, sa aming buhay, sa aming bansa. Lord Jesus, at nakita ko rin po, Panginoon,
yung nandito sa picture, Lord, yung hawak nyo ang mundo po, Panginoon. Kayo ang may control ng lahat po, Panginoon. Hawak nyo at nakikita nyo po, Panginoon, ang mga nangyayari sa buhay, sa mga bansa po namin po, Panginoon. Lord, we ask, Lord God, by prayer, intercession, and thanksgiving. Sabi nyo dun sa 1 Timothy 2:1-4, we made all people for king and all who are in a high position that may lead peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Lord, ang ganda nitong salita na ito, itong word na ito, na pangako niyo po, Panginoon, at dalangin namin, Lord God, yung quiet and peaceful life po, Panginoon, dignified po, Panginoon, godly, yung pagliligtas niyo po, Panginoon, sa bawat bansa, sa bawat, Lord God, na mga mamayan, especially, Lord God, dito sa aming bansang Pilipinas po, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga nangyayari sa Asian Summit po, Panginoon, na marami pong mga leaders na nag-meeting, nag-conference po, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na magkaisa, unified, unity, harmony, yung we declare, Lord God, dahil, Lord, na magkaisa ang mga bansa na ito para sa ikatitiwasay, sa kapayapaan, sa Lord God, sa kapakanan ng mga nakakarami, sa kapakanan ng mga mamayan po, Panginoon. Ang siyang titignan nila po, Panginoon. Maraming salamat sa ginagawa nyo sa amin po, Panginoon, Lord, lalo na yung threat doon sa Philippines, yung Philippine-China conflict po, Panginoon. At Lord, matigil na po yung mga ginagawa sa mga kapaligiran naming karatig na bansa po, Panginoon. Dalangin po namin, sinasaway po namin ang lahat ng mga nag-i-interfere, lahat ng po, Panginoon, naghahadlang ng kapayapaan dito sa aming bansa na ito. Pati po, Panginoon Lord, yung mga mangingisda na Lord, na umahayo doon po, Panginoon, na nai-interrupt din po, Panginoon, yung kanilang pamumuhay sa pamagitan ng pangisda po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang dakilang po, Panginoon, makapangyarihan na gagawa at kikilos po, Panginoon, at kayo lamang po ang may nag-create na ito po, Panginoon, para sa amin, para sa Lord God, Lord, sa pangangailangan namin po, Panginoon. Salamat sa nature na ito, sa creation na ito, at dalangin po namin na mapangalagaan din namin po, Panginoon. Hindi lamang po yung mga mamamayan, kung hindi yung mga natural resources ng aming Lord kinalakyan. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga government leaders po, Panginoon, yung mga issue, yung mga problems, especially, Lord God, itong tinatalakay nila na sobrang po, Panginoon, na controversy po, Panginoon, yung flood control po, Panginoon, mag-arise po, Panginoon, yung mga leaders na ito, yung mga Lord God, na totoong leader po, Panginoon, na hindi po ang motive nila ay para sa sarili lamang po, Panginoon. Kung hindi yung maglilingkod ang mga leaders na ito po, Panginoon, at meron silang kapakanan, meron po silang po, Panginoon, sa kapakanan ng mga mamamayan na ito po, Panginoon. Hindi yung sarili nilang agenda ang siyang nangunguna po, Panginoon. Lord, mag-build ka, Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang bansa namin, Pilipinas po, Panginoon, Lord, magpasimula sa aming mga leaders, sa aming presidente, down to the level ng barangay po, Panginoon, at ganun din ang aming mga mamamayan, Lord God,
Dalangin po namin na kagaya kanina, Lord, we are justified by faith po, Panginoon, Lord. At dalangin po namin na ah, makita sa aming puso, Lord God, lalo na yung mga leaders namin na Lord God, mag-submit sa inyo, mag-surrender sa inyo po, Panginoon, Lord. At i-rebuke nyo po, Panginoon, sa tuwing meron silang na namumuo na mga plano against the government, against the Lord God, yung against dun sa mga mamayan. At dalangin po namin na magkaroon din sila ng takot sa kanilang puso po, Panginoon, takot sa inyo po, Panginoon, na sila ay mananagot po, Panginoon, sa tuwing sila ay gagawa ng kamalian na ito po, Panginoon. At Lord, pinuputol po namin, winawasak po namin, dinudurog po namin any corruption po, Panginoon, Lord God. Lahat ng mga pati po yung addiction, pati yung fornication, pati po yung paninira po, Panginoon, Lord, at yung pag Lord, ng greediness po, Panginoon, winawasak po namin po, Panginoon, in Jesus name po. Pati po yung gambling, pati po, Panginoon, Lord, yung mga mga scammer, yung mga naghahangad ng marami po, Panginoon, sa government, pati po yung po, Panginoon, Lord, yung pagkagahaman nila po, Panginoon, sa power po, Panginoon, Lord God, ay putulin nyo ito. Kung hindi, Lord God, ang ilagay sa puso ng inyong mga leaders na ito, kung hindi yung maglingkod ng tapat na merong takot sa Diyos po, Panginoon, at sumusunod po sa inyo po, Panginoon. Mag-build kayo, mag-raise up kayo po, Panginoon, at dalangin po, Panginoon, Lord God, ang aming bansa na ito, lahat ng aming mamamayan will turn unto you, they will call unto you your name po, Panginoon, and we humbly, Lord God, na mag-ask din kami ng forgiveness, mag-repent, Lord God, sa lahat ng mga nagawa namin, o Panginoon, na pagkukulang, pag-ignore, at wala pong malasakit sa aming Lord God, sa aming bansa, lalo na doon sa mga Lord, doon sa mga create nyo sa mga nature na ito po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, lahat ng issue, lahat ng mga challenges, lahat ng mga disaster or yung mga calamities po, Panginoon, we rebuke this in Jesus' name. Pati po yung kinakancel po namin, yung pag-erupt ng ng mga volcanoes, ng earthquake, in Jesus' name. Lord, i-rebuild, i-repair nyo po, Panginoon, i-restore nyo po, patibayin nyo po yung mga nasa ilalim ng aming mga lupa, Panginoon, Lord. Let your angels, Lord, ang mag-surround sa underneath nung aming mga lupain na ito po, Panginoon. Pagtibayin nyo po, Panginoon, para wala pong mag-move po, Panginoon, in Jesus' name. Lord, kinakancel po namin any, Lord God, na anuman yung mga na-declare na curses, mga negative po, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, dalangin po namin ang inyong Lord God, ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin po, Panginoon, especially, Lord God, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapaligiran ng sea po, Panginoon, Lord God. Lord, we declare, Lord, na wala na pong crisis o sa war o anumang threaten po, Panginoon, sa mga Middle East po, Panginoon, sa Russia, sa Ukraine po, Panginoon, at lahat ng ito po, Panginoon, ay kayo po ang gagawa't kikilos, Lord. Dalangin po namin ang bawat bansa na ito ay dudulog sa inyo po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Amen, amen, amen. Thank you po, Tita. Thank you, Tita Lydia. So, sa body of Christ po, sa lagi nating sinasabi, we are part of body of Christ. We are all, we have this calling, and si Lord lang ang nakakaalam kung saan niya tayo dadalhin. Ang kailangan lang natin is mag-obey.
to trust Him and to obey Him and follow Him. So at this moment, pwede pong si Pastor Rory ang mag-lead po sa atin for this prayer. Pastor Rory, okay lang po ba? Pastor Rory? Naka-unmute po kayo if Sige po, tayo po ay manalangin for the body of Christ sa kanyang iglesia. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami pong nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong pagkilos sa bawat mga anak mo na sumunod, tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ikaw ang tunay na manunubos. At ikaw ang tunay na nagbibigay ng kagalingan at kalakasan. Ikaw ang tunay na lakas sa gitna man ng anumang kinaharap ng mga ibang mong mga anak. Naming dalangin, O Diyos, ipatuloy mo silang patatagin. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nasa mission point. Ang mga misyonero at misyonera mo. Ang mga nasa Nigeria. Ang mga nasa bandang Middle East. Ang mga nasa South Africa. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na kayo magbigay ng katatagan sa kanilang kalooban. Sa gitna man ng anong pag-uusig, sa gitna ng anumang persecution na kanilang naranasan, kahit buhay ay natataya. Pero kayo yung lakas, kayo yung katatagan. Salamat din po sa mga ibang mga anak mo na tumatayo't naninindigan sa bawat mga bansa at kanilang pinoproklima na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas at walang makakaagaw sa bawat mga nasyon na Kristiyano na anak mo. We ask, Lord God, to give them, Lord God, your heart to be faithful and truthful and loyal to you. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa bawat mga manggagawa that truly bringing a transformation in this world by your grace and by your mercy. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Pastor Rory. At this moment po, ito, last prayer bless po natin. Okay, importante din po, prayer for healing in times of sickness. At sama na rin po natin ang lahat ng aspeto ng buhay. Lahat po tayo ay naniniwala na ang kasakitan ay hindi nanggagaling kahit sa ating amang nasa langit. Nagkakasakit ang mga tao sa sobrang pag-iisip, sobrang kawalan tiwala sa Diyos. At nadidepress, na-stress, nag-iisip, yun po. So isama na po natin ang ating emotion, prayer for emotion, yung mga nangihina, yung burden, yung 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 mga strength nila is nagagamit nila sa pag-iisip. So sa financial, sa emotion, sa social life nila, napaka-importante po yung part ng ating daily lives and also sa mga tao. Kung tayo nga po na mga anak ng Diyos, minsan nakakaranas ng mga ganyan, lalo na po yung mga malalayo. Yung malalayo at nauuhaw kay Lord, nauuhaw sa kanyang salita. So, yun po ang mas nangangailangan ng panalangin at ilapit natin sa ating amang nasa langit. So, pwede po ba si Sis Ate Flora, busy ka po ba ngayon? Are you able po ba to lead us for this prayer section? Sis Flora, Ate Flora, if okay lang po ba? Thank Okay you. po. Salamat. We will pray with you po. Maraming salamat po.
Nandiyan ka palagi, nakikinig sa mga panalangin ko, lalo na po sa mga kapatiran namin, Panginoon Diyos, na nangangailangan ng iyong pag-ipo. Sila po, Panginoong Diyos, as we touch the hemline of your garment through our prayers. May you please heal them in the name. May you please heal them all. Lord, hindi ko po mapangalanan ng bawat isa sa kanila, pero listen, Lord, our names are already created through your palms, so you know them. Po ang mga nararamdaman nila, kayo po ang naglalang sa amin. Kaya ano man po yung dapat maitama or pagaling sa kanilang mga katawan. Alam na alam mo po kami. At maraming salamat sa pagkikinig mo na panalangin para sa una sa lahat, pinapasalamat ko kami pararangalan, sasambahin, pasasalamat. Lalo na po sa pagpapagaling niyo po kay Pastor Paul. Maraming salamat po. Pati na rin po yung provisions. Lord God, na binigay mo para makapayad sa hospital. O God, masyado pong malaki yung amount pero hindi po kayo linis po po. At alam po namin na for this person po siya. At nawa kami ng Diyos kayo po ang pagbigay na lahat po upang hindi na po siya Lord God mag-iisip po ano pa po yung napapayarin natin. Please make a way, Lord. Promise po ako po ang discount all because of your favor. And so, sa lahat po ng iran or sila po ay nasa balik karamdaman po, yung cancer, yung diabetes, problem, yung may problem, or anuman po Lord God, mga problema, dasal po. Kami po ay lumalapit sa iyo. And at least every cell of ours, especially those that are sick, belongs to the DNA of Jesus. So every cell that we have, oh God, because it belongs to the DNA of Jesus, they are now all having happy and healthy cells in the name of Jesus. And even, oh Lord God, yung madugo na dumadalay po sa kanilang mga katawan from their veins and arteries. At ganun din po kami, oh God. We are the blood of Jesus Christ because we are now in new creation. And so, Lord, we just want to say thank you that all the sickness and diseases have no right to stay within us, and they are flushed out with the blood of Jesus Christ. And so, each and everyone, we can enjoy a healthy, strong life, oh God, in the name of Jesus, and even long life. And so, Lord, now, I just want to say thank you, Lord, for healing each and every one of them. And Lord, tulad po yung ginawa niyo po sa DNA po ni Peter, na dinalaw po ninyo siya at ginawa ko. At Lord God, agad-agad, fever ay umalis sa kanyang katawan at muli po siyang nakapaglingkod sa inyo. Nawa, Lord God, ganoon din pong gagawin niyo sa lahat ng may sakit. Kasama na po kami, Panginoong Diyos, kung meron man dito sa amin, ang merong nararamdaman, kasama na po ang aming mga pamilya, ay inyo rin pong hawakan ang bawat isa sa amin upang umaling na po ang bawat isa ng nararamdaman at huling makapagsilbi sa iyo na may kagara. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Thank you po, Ate Flora. So Lord, let our Father in heaven, we thank you for this time of intercession and praise. And as we conclude this prayer, bless we seal every word spoken, every cry lifted, and every heart poured out before you, Father. And praying, let your word not return void, but accomplish in all that you have purposed to it. Cover this prayer, O Lord God, with the blood of Jesus. Guard them from the enemy's schemes and distractions. Let your angels be dispatched to carry out your will.
And may your spirit continue to move in power beyond this moment. We declare that breakthroughs are coming, healing is released, chains are broken, and your kingdom is advancing. Strengthen us to walk in faith, to wait with hope, and to serve with joy. And we leave this time not as we came, but renewed, empowered, and united in your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, meron po ba nag-celebrate ng birthday ngayon? Ay, meron po ba nagbe-birthday nagse-celebrate ng birthday or anniversary or spiritual birthday? Yung gusto po ipag-pray ngayon, mga anak, mga apo, mga mahal sa buhay? Wala po. So, can I ask po si Ate Fin sa ating closing prayer, and then Pastor Rory sa ating benediction. Meron pong prayer request. Chat niyo lang po. Sige po. Closing prayer na po tayo, sis. Opo, Ate, Ah, please. sige. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, to you, our triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Indeed, Panginoon, talagang kami po ay punong-puno, O God, na pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, Lord, for the powerful message and word that you have given us today. Salamat, Panginoon, Lord, that you continue to reveal yourself to us, Panginoon, Lord. Because alam mo, O God, na in such a time as this, ito po talaga yung kailangan namin, O God. Sometimes it's just so easy, Panginoon Lord, na kami, Panginoon, ay ma-divert, O God, at kami, Panginoon, ay ma-distract, kami, Panginoon, ay malihis, Panginoon, sa mga katotohanan, O God, ng inyong mga salita, Lord. And but thank you, Panginoon, that you continue, O God, to lead us back to you, Lord, to turn our eyes on you, Jesus. Ngayon naman po talaga yung foundation, O God, yung talagang dapat na maging basis, vital foundation ng amin pong pananampalataya. Lord, thank you for reminding us, O God, that you have already justified us, O God, sa harap ng aming Diyos Ama. Ay kami, Panginoon, ay makakaharap na walang kapintasan, O God, because of the atonement of our sins through Jesus Christ, our Lord and Savior. And so, Lord, whatever we're doing, Panginoon, Lord, thank you, O God, that these are all acceptable to you, because you can see the righteousness of Jesus in us, and that the Holy Spirit indwelling and infilling us every day, Panginoon, Lord. Day by day, we are being transformed and we are being sanctified into the image of God. Salamat, Panginoon, for the life of Sister Babes that you have used as your instrument this morning. Salamat, Lord, at yung kanya pong willingness and yung kanyang obedience din, Panginoon, is all, O God, the result, Panginoon, of her intimate relationship with you, O God, that the Holy Spirit is enabling her, Panginoon, to do kung ano po yung mga nais niyong ipagawa sa kanya. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Pastor Jenny Lynn, O God, as she is traveling, Lord. Also keep her safe, Panginoon, and also, Panginoon, continue, Lord, to guide her and to lead her, Panginoon. She continues to do the work that you have entrusted to her. And for every one of us, Panginoon, thank you, Lord, as we carry on with our daily tasks, daily work, Lord. We will take with us ito pong itong mensahe niyo sa amin, O God, Lord, that gives us hope, gives us the reassurance, Panginoon, na we are always be guided by your Holy Spirit as we do the work that you want us to do. Lord, salamat din, Panginoon, at sa mga araw na darating pa,
ay alam namin na, we can walk in the righteousness of Jesus because we have already been justified because of the faith, the gift of faith, the gift of salvation, and the life and the death and resurrection of our Lord Savior Jesus Christ. At ang power ng Holy Spirit is already upon us. So thank you, Lord, for your amazing grace. Talagang, Lord, napakabuti mo, napakadakila mo, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. And all we can do really, Panginoon, is to just praise you and thank you and just live to please you. Live lives that are pleasing to you, O God. Salamat, O God. So we thank you and we give you all the praise in Jesus' name. Amen. 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 Thank you to Amen. So let us all declare, and all of us, it's Numbers chapter 6, verse 24 to 26. Let us all unmute, my dear brothers and sisters in Christ. As where the Lord bless you and keep you. and keep you. The The Lord make Lord his make face his shine face upon to you shine upon you and be and be gracious to gracious you. unto you. The Lord lift The up Lord your Lord lift up countenance his upon you countenance his upon and you give you upon peace. and give you. and give you peace. In Jesus' name we receive it. The benediction of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.